Hello, brilliant people. This is Jobber Pagaze, and welcome to Jobber Talks. In today's conversation, I just want to bring you to another idea tonight because, naisip ko lang na idugtong ito sa ating conversation last night kasi napag-usapan nga natin yung unang pagpasok mo sa trabaho. Napakahirap niyan kasi hindi mo alam kung sino yung mga taong dadatnan mo doon, ano yung mga ugali nila. But aside from yung mga kasama nating mga workers, meron din tayong mga leaders na kailangan nating pakisamahan at mas makapangyarihan sila. Mas meron silang control sa kung saan ka man nagtatrabaho, lalo na kung bago ka pa lang sa posisyon na yan, sa trabaho na yan, mas lalong nakakatakot makipaghalubilo sa ating mga leaders, right? And we cannot control. Kasi yung mga leader, hindi din sila perfect. Meron silang sarili nilang version how to deal certain company, for example, or certain group. So, nakakatakot yun mga my dear kasi iba't iba yung ating kailangan pakisamahan. Sa mundo ng teaching, meron kasing limitation yung principal, for example, na manatili sa isang school. Kasi even here in Taiwan, ganun pa rin yung setup nila. Lumilipat talaga yung mga principals, tapos pupunta sila sa ibang school after a span of time. Ganun din sa PH, diba? So, kung ikaw ay nanatili sa school na yan for many years already, alam mong dumaan ka na sa napakaraming leaders or principal. Ngayon, pag-usapan natin yung linya na very famous, and I think nakarinig na kayo nito, nasabihan na kayo at some point. Kasi ako nasabihan na ako nito eh. Hindi ko makalimutan yung linya na ito kasi sinabi talaga ito sa akin mata sa mata, ngipin sa ngipin ng isang principal ko before. Sa Pilipinas ito na version ha. Mamaya i-discuss ko sa inyo kung anong uri ng mga leaders meron dito sa Taiwan. Parang naman meron kayong ideya talaga. Now, isang araw nito kasi nung nagsimula pa lang ako sa Department of Education, medyo impulsive din ako at some point. Alam mo yung point na hindi ko kayang kontrolin yung self ko. Kapag may narinig akong something about myself, talagang rumiresback ako. Given the fact that I was once a debater back in college, so talagang sanay akong mag-rebat sa mga sitwasyon. Pero gusto ko talagang makipaglaban agad. Back to the highest level. Kasi noon, medyo bata-bata pa tayo, wala pa tayong control sa self natin. Ganon din yung aking perspective before. Pero ngayon medyo naglaylo na tayo, tsaka nagbago na rin yung perspective ko sa mga ganitong bagay. Anyway, balikan natin yung nagsisimula pa lang ako. So, syempre, ang konsepto ko kasi, even up until now, yung konsepto ko kasi, pag sinabi nating leader, yung relationship mo to your leaders, for example, kung marami sila, depende kasi sa kung ano yung pinapakita nila sa iyo eh. It doesn't mean na leader sila, ibigay natin yung full support natin. Hindi tayo mag-question, hindi tayo mag-oppose doon sa kanyang pinopost na kung ano man yan. Hindi eh. Hindi dapat ganun. Kailangan, you have to stand. You have to also voice out what you feel. Right? Yung opinion mo bilang part of the organization, mahalaga kasi yan eh. Kasi if that certain leader, hindi siya marunong makinig sa kanyang mga members, wala talagang silbi ang leader na yan. As in, the organization will not go further if that is the kind of leader that you have. Kasi ibig sabihin nito, walang open opportunity for everybody to share ideas. Okay? Para magbigay ng mga suggestions. So, malungkot yung ganun. And once upon a time, I encountered a certain leader like that. Na hindi talaga siya marunong makinig sa mga tao. Hindi siya marunong makinig sa mga tao nakapalibot sa kanya. Parang ang tingin niya sa self niya, ako yung always tama at lahat ng sasabihin ko kailangan sundin ng mga tao na kontrolado ko or part of my group. Ganun siya na pagka-leader. So, itong pinakasikat na linya, I don't know kung na-encounter niyo ba yung sinasabi nila na wait until you become. Nakarinig na ba kayo nito or napagsabihan na ba kayo na wait until you become? Kasi every time na you're raising your hand. No, it should be, pag mag-correct ka, for example, and then you're just
bago pa lang sa department, for instance, 5 years pa lang in the service or maybe less than that, tapos nag-raise ka ng kamay, tapos gusto mong i-oppose yung idea, iba yung connotation ng mga close-minded na leader. So, iko-confront ka agad-agad, sasabihin ka, wait until you become. Do you think that's right to say? Do you think that's a kind of approach na dapat gawin sa isang bagong teacher, for example, or bagong trabahador, for example? Do you think that's the right thing to do? Kasi alam mo, at some point, baka kailangan nating pakinggan yung idea niya. If we are working together for a certain organization, for instance, for a certain school, dapat makinig tayo. It doesn't mean na bago pa siya, wala siyang pwedeng maibigay na magandang ideya. Okay? So ngayon, pag sinabihan kayo ng ganitong linya na wait until you become, wag niyo po talagang idibdib yan na parang kumbaga, ay, okay, oo nga pala, no? I need to wait for 20 years bago ako pwedeng magsalita. No. You can actually voice out what you wanna say. However, may mga pros and cons din yan. May mga kaakibat din yan ng mga, consequences if ever. Kasi, every time na nag-o-oppose kasi yung leader, for example, sa Philippine setup, ito kasi ililista ka ng mga head mo. Tapos ngayon, kapag oppose ka ng oppose doon sa kanyang mga plano, magiging negative ka talaga sa kanya. At pag may mga opportunity, may mga promotion, ganun, talagang hindi ka may entertain. Hindi siya ibibigay sa iyo. Ibibigay niya doon sa mga teachers na alam niya na sumusunod sa kanya without any questions. Ganun ang setup. Pero, ikaw mismo sa sarili mo, if you think na in the future, kahit mag-oppose ka sa mga leaders mo, pwede ka pa rin namang ma-promote, then go further, okay? But the concept here, pag sinabihan tayo na wait until you become, huwag mong ibagsak yung self mo. As if yung leader na yan is napakagaling talaga. Kasi for me, no. Hindi lahat. Especially yung mga kind of leaders na, mga under the table transactions kasi ang dami nito sa PH eh. Kaya nga pag pumasok sila sa field, walang alam. Hindi marunong magdala ng sitwasyon because walang proper training. Okay? Ngayon, dalhin ko kayo sa Taiwan situation. Dito sa lugar na, sa pinagtatrabahuan ko ngayon. Shock talaga ako dito kasi grabe yung mga leader magdala ng tauhan nila. As in, ipinapakita talaga nila na sila yung leader of the band. Alam mo yung wala kang pwedeng sabihin talaga sa kanila, mga my dear. Kasi, pag nagmi-meeting kami, pinakaunang darating, hindi talaga sila nagpapahintay. Talagang andyan sila on time or before the time. Tapos, dito ko namangha. Kasi pagkatapos ng event, okay, ang gagawin nila, di ba may mga chairs kasi kami dito, usually ang mga upuan kasi dito nafo-fold yan siya. Tapos nilalagay sa gilid ng gymnasium or saan mang mga venue ang pinagdausan ng event, ganun. Alam mo yung mga leader namin dito, yung may matataas na posisyon, sila yung andun talaga sa area, tapos sila yung nag-arrange ng mga upuan. Grabe namangha talaga ako. Ang laki ng ranggo sa school, pero siya yung nag-arrange ng mga chairs. Wow! As in, super duper na mangha ako. Yan ang tunay na leader. Hindi yung kain ng kain sa table. Diyos ko Lord, dito dahil pag nagmi-meeting kami, may mga certain events, wala talaga yung mga setup sa table na may mga pagkain. Tapos while ongoing yung event, yung mga leaders nagkain ng kain sa harapan ng mga audience, which is common in the Philippines, right? But here, no, it's not the case. Kasi sila talaga yung nangunguna sa kung anong dapat gawin at kung anong dapat tapusin. Kaya kahanga-hanga, yung respeto mo sa leader mo, hindi mo na kailangang i-question, hindi mo kailangang i-demand kasi nakikita mo na deserve niyang i-respect. Given the fact that she's working hard for the organization. Ganun dapat. Hindi yung command lang, nag-demand lang ng demand without working. Halos lahat na ng mga trabaho niya pinapagawa sa ibang tao. Tapos ngayon, pag nag-oppose ka, magiging kontrabida ka pa sa kwento. At sasabihin sa iyo ang pinaka-fresh na linya. Very common ito in the Philippines. Wait until you become. As if naman na yung pinapakita niya sa iyo, dapat talagang i-emulate as a person. Diba? So, I have to say, if you have the chance, voice out, say what you want to say.